Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ng update sa isinampa na urgent motion sa kampo ni Governor Gwen Garcia na itigil yung proklamasyon ni Pam Bari 4. Ito may post ang Sunstar Cebu 24 minutes ago. Sabi, motion to suspend proclamation. Attorney Marcial Sarno, Cebu Provincial Election Officer of the Commission on Elections, confirmed that the camp of incumbent Governor Gwendolyn Garcia has filed a motion to suspend the proclamation of Pamela Baricuatro as the winner of the gubernatorial race in Cebu Province. Sarno said they are awaiting the official printing of the election returns before proceeding with the proclamation of the winning candidate. He added that they cannot suspend the proclamation without a formal directive from the COMELEC National Office. Okay? So, anong oras na ngayon? 3:57. So malapit nang mag-alas 5. Ito, analysis ko lang ito. Pag wala pa ring matanggap na order from COMELEC, direktiba ba tungkol sa pag-suspend sa proclamation, hanggang alas 5, hanggang alas 6 mamayang hapon, iproproclaim na si Bam Baricuatro. Yan ang tingin ko dyan. Kung desidido pa ang COMELEC na i-disqualify si Bam Baricuatro, noon pa sana, before election, inaksyonan na. Kaya ang problema, nag-file ang kampo ni Governor Gwen Garcia ng disqualification case, hindi na aksyonan kaagad, na isang tabi lang. So, kung ngayon pa nila aaksyonan, granting, sana hindi mangyari, granting na mag-order ang COMELEC na stop, itigil ang proclamation, nako, lalong magagalit ang taong bayan, lalo na ang mga Cebuano. Yan ang tingin ko dyan. Kaya, ako, in fairness to COMELEC, daming mga reklamo. Yung mga machine. Kaya lang, ang nagustuhan ko na move ng COMELEC, yung pinatigil nila yung pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. Na very clear ang stand ng COMELEC na bawal sa batas. 10 days before election, wala na disbursement of funds from the government. Magbebenta ka ng 20 pesos per kilong bigas, subsidize. So, magso-subsidize ang local and national government. So, bawal yun. Kaya, napakaganda yung order ng COMELEC o advice ba o wag mo na. Sa March 13 na lang kayo magbenta. So anong response ng Department of Agriculture? Pumayag kasi sabi mismo ng DA Secretary, mahirap nang makasuhan. Mismong COMELEC na ang nagsabi na wag magbenta, tapos nagbenta pa rin. Kakasuhan sila. So, to me, COMELEC has done very commendable yung ginawa nila ngayon. So, ito ngayon, correct me if I'm wrong, opinion ko lang ito, walang direktibang i-issue ng COMELEC na ordering Cebu Provincial Office to stop the proclamation. Yun ang aking tingin. Sana nga magdilang anghel ako. Kasi ako sa totoo lang,
hindi ko inaasahan na mananalo si Bam Baricuatro kasi kung sa kahoy pa nakaugat na, nakapundar na si Governor Gwen Garcia. They have all the resources. Kaya to me it's a miracle. It's a blessing na the Cebuanos have spoken at overwhelming landslide po yung victory. Halos 300,000 ang lamang. So, yun ang dapat tignan ng COMELEC, yung 300,000 na lamang. It speaks volumes. Talagang ayaw na nila kay Governor Gwen. Kaya may nabasa akong kwan kanina na why commentary ni Teo Moreno ba yun? Yes. Why Cebuanos buried? Bakit daw nila inilibing si Gwen Garcia inside the ballot box? Kasi it's time to change, sabi nila. Hindi na yung kagaya ng dati na kailangan ng fresh leadership. So, konting oras na lang. Okay, magbasa tayo ng mga comments ha. Lee Ilosistrimo. Please respect the mandate of the people of Cebu. Yun. Sana, COMELEC, isaalang-alang nyo ang mandate. Kathleen Johnson. Sangil-sangil, huwat sa hard copy sa official election result. Bisan ang gihulot yun nila ang formal na directive sa national. Oo nga, no? Delikado. Anyway, Lee purifikasyon, amoy pray, tugkan kag buhok, basta before 5 p.m. maproclaim na si Governor Pam. Oh. 3, alas 4 na. Isang oras na lang. Sana walang direktiba. Concede na ma'am. Na kay peace of mind. Aron na kay peace of mind. Braga Purisima Aisa. Very good COMELEC niya tagawin on sound man lagi ron. Jade Saladaga Sodaria. Dawata nga pildi na mulay. Red Max Eram. Mas mayo pa graceful exit ex-governor ihatag ng posisyon sa gi-elect yun sa katawan. Hunong na let Pam do her thing. Kung di matuman ang insad within her term, basin ikaw na po ang mubalik next election. So yan ang challenge kay Pam Baricuatro ngayon. Dapat magpakita siya ng genuine reform para hindi masayang yung boto ng mga Cebuano. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito ginagamit natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mugyero, muna ang una niyang balay, ug karon ako silang bisitaon. Ayo! Mayong udto! Nagunsa man mo diya? Nagtindog. Patulog mo bata? Patulog. Oo. So muna ni ang karaan ninyo nga balay. Muna. Ang natag sa inyo nga yero, nakapatukod na mo. Patugod namin. So karon natong bisitaon. Karon mo na ni ang gipatukod ni kuya nga balay sa nahatag sa iya nga yero. Nindot namang day kayo yung ato po. Nakapatindog na mong bagong balay. Karon kuya ate on sa inyong istorya bahin sa nahatag sa inyo ang sen lansang pako plinsin og karon nakapatukod na mo og balay og nindot na karon ang inyong atop. On sa inyong maistorya. On sa inyong maistorya. Salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa video. Kung salamat og sa Ginoo nga tagan mi og sen so nakapatukod gyud mi di na gid ni ulanan. Dili makatukod kun dili sa kalisod kung wala mi natagaan og sen nga kuan na inabang. Tungod sa mga andi gyud mi makabalay o wala ang ayuda.
Salamat yun sa Ginoo nga natagan niyo sin. Bensin. Gusto ko na mo nga magpadayon ni ang kuan kaning inabang. So di na gid mi makuan ani og makabalay na di na mi ulan na. So, salamat dako gid ni mapagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat kayo ate kuya. Oo. Muna ni ang ilang balay, suda ko ang ilang pagpasalamat sa Ginoo ug sa nagatanaw sa video.